Monsenyor Manny Ballesteros, oras ganap na alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Martes, 12 ng buwan ng Marso. Pastor Apollo Kibuloy ipinaaresto na ng Kamara de Representantes dahil sa hindi pagdalo sa hearing. Hirit ni Senator Robin Padilla na huwag ipaaresto si Pastor Kibuloy, ibinasura sa Senado. Level ng tubig sa mga dam sa Luzon nagsimula ng mabawasan, epekto ng El Nino ayon sa Pag-asa. Mga ospital sa bansa pinaghahanda ni DOH Secretary Ted Herbosa sa matinding epekto ng El Nino. Pangulong Bongbong Marcos at kanyang delegasyon dumating na sa bansang Germany para sa 3-day working visit. Maritime Cooperation sa Selyuhan. Pagsasabatas ng Magna Carta for Seafarers ipinamamadali kasunod ng missile attack sa Gulf of Aden. Promosyon ng isang general. Hinarang ng kanyang sariling misis at mga anak dahil umano sa pagmamalupit at hindi pagbibigay ng sustento. Pinoy cruise worker arestado nang mahuli sa akto na nagkakabit ng spy camera sa banyo ng kanilang guests. Wow. Bastos. Ultrasound at mammogram kasama na sa konsulta benefit package ng PhilHealth ay naman sa Department of Health. Good news! 2 Pinay boxer pasok sa 2024 Paris Olympics matapos pabagsakin ang kanilang mga kalaban. Wow, congrats! At sa detalye ng ating mga balita, ipinaaresto na ng Kamara de Representantes sa Philippine National Police ang kontrobersyal na Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ito'y matapos sa aprobahan ng House Committee on Legislative Franchise ang rekomendasyon ng mga miyembro ng komite na patawan ng contempt si Pastor Kibuloy. Inatasan ni Congressman Gas Tambunting ang House Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa PNP at hanapin at arestuhin at dalhin si Pastor Kibuloy sa Kongreso. Narito si Congressman Gas Tambunting. We direct the Sergeant at Arms to coordinate with all enforcement agency, particularly the PNP, to bring Pastor Kibuloy in the House premises. So, Mr. Chairman. There's a motion by the Honorable Caraps Paduano. Any second? Samantala, kinumpirma naman ni Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Pastor Kibuloy, na magkikita sila bukas ng kanyang kliyente at nangakong magpapako sila ng larawan bilang patunay na ang Pastor Kibuloy ay nasa loob pa rin ng Pilipinas. Kaugnay ng balitang yan, hindi pinagbigyan ni Senator Risa Ontiveros ang kahilingan ni Senator Robin Padilla na bawiin ang contempt order kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Ontiveros, binigyan na ng sapat na oras si Kibuloy para sumipot sa pagdinig sa Senado, pero dinedma niya lang ito. Una nang hiniling ni Padilla na gawing show cause order ang utos kay Kibuloy para mabigyan ito ng pagkakataong magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat is-cite for contempt. Samantala, ngayong araw, ang deadline ni Senator Padilla para makakuha ng 8 pirma para kontrahin ang contempt order sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sa kasalukuyan, 4 na pirma lamang ang hawak ni Padilla kasama sina Senators Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo.
funniest senator ever. Ito naman ang pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay ng reaksyon ni Senator Risa Ontiveros sa mga demand ng nasabing pastor. Ang kay Topacio, halata ng mga fake news ang mga naturang demand ni Kibuloy sa Senado na kumalat sa social media. Ipinapakita lamang ng senador na hindi siya karapat-dapat na manilbihan sa publiko at maging sa Senado dahil sa madali itong maloko ng mga maling impormasyon. Pero hinikayat pa rin ito Topacio na ipagpatuloy ito ni Hontiveros dahil nakapagpapasaya daw ito sa mga Pilipino sa harap ng patong-patong na problema ng bansa. Samantala, hindi makaapekto sa investigasyon ng Kamara ang pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Assets Administrator ni Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa ito sa harap ng kaliwat-kanang investigasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa umano'y mga paglabag ng Sunshine Media Network International sa prangkisa nito. Sinabi ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, walang nagbabawal kay Duterte para maging administrator ng yaman ni Kibuloy, ang sinasabing beneficial owner ng SMNI. Sa panig ni House Deputy Speaker David Suarez, walang mabigat na implikasyon ang naturang pagtatalaga dahil kailangan din ng due process at pagsunod sa legal procedure tungkol sa naturang mga asset. Alas 4:16, nagpahayag naman ng suporta si Vice President Sara Duterte sa panawagan ng company Pastor Kibuloy at Sunshine Media Network International na makamit ang katarungan. Ito'y kaugnay ng aligasyong pang-abuso laban kay Kibuloy at pagsuspende sa prangkisa na nasabing broadcasting network. Sa isang video message, kinundina ng Vice President ang tila hindi na patas na pagdinig na isinasagawa ng Kamara at Senado. Ang ka-Vice President Inday Sara Duterte Carpio, misto lang hinatulan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Kaya naman daw nararapat na mabigyan ng tamang pagliliti sa korte si Pastor Kibuloy upang makamit ang tunay na hustisya. Narito si Vice President Inday Sara. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Samantala, magsasagawa ng panibagong prayer rally si dating Pangulong Rodrigo Duterte mamayang gabi. Batay sa Facebook post ni PDP Laban kasama ng dating Pangulo si Davao City Mayor Baste Duterte sa Laban kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Nakalagay sa post ng PDP Laban, inorganisa ni Pastor Apollo Kibuloy ang nasabing prayer rally mamayang gabi. Sabi pa ng PDP Laban, ito na ang pagkakataon upang makita at marinig na mga taga Metro Manila ang mga pahayag ng dating presidente at ng kanyang anak ukol sa mga isyu ng bayan. Ito na ang ikatlong prayer rally ni Duterte kung saan unay sa Davao City at Cebu City. Nag-deploy naman na mahigit 100 pulis sa prayer rally ng mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon sa Manila Police District, 122 ng mga pulis mula sa iba't ibang presinto ang ipinadala sa rally para magbantay sa seguridad ng mga tao sa lugar. Nagsimula ang prayer rally kaninang alas 3 ng hapon at magpapatuloy ito hanggang sa gabi. Inaasahan daw na darating sa nasabing rally ang dating Pangulong Digong Duterte, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa.
Sa iba pang balita, bumagsak pa sa 202.78 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mababa ito kumpara sa 212 meters na normal high water level. Sa report ng Pag-asa Hydrometeorology Division, ganito rin ang sitwasyon ng La Mesa Dam na bumaba sa 75.96 meters ang level ng tubig mula sa dating 76 meters. Maging ang Caliraya Dam na ngayon ay nasa 286.82 meters mula sa dating 287.02 meters water level, pati na rin ang Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Ayon sa Weather Bureau, bagamat humihina na ang El Nino, asahan pa rin ang magpapatuloy ang pagbaba ng tubig sa mga dam dahil sa kaunting ulan at mainit na panahon. Handa na ang mga ospital sa bansa sa epekto ng El Nino. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, ayon sa kalihim, nakikipag-ugnayan na ang mahensya ng pamahalaan sa Department of Health upang matiyak na hindi maapektuhan ang healthcare services. Sinabi ni Herbosa na may contingency plan at tiniyak na up and running ang ospital sa kabila ng inasang problema sa kuryente at supply ng tubig. Sa pagtaya naman ng Pag-asa, mararanasan ang El Nino phenomenon hanggang buwan ng Mayo. Samantala, bumaba na ang produksyon ng asukal sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Manuel Lamata, Pangulo ng Unite Sugars Producers Federation of the Philippines, sa ngayon ay tinatayang aabot sa bilyong-bilyon ang kanilang pagkalugi. Paliwanag ni Lamata, mas kumaunti na ang nakukuha nilang asukal mula sa mga tubo dahil natutuyo na ang mga ito. Anya, sa Negros Occidental pa lamang ang sugar capital ng Pilipinas, 100,000 hektarya na ng taniman ng tubo ang apektado ng El Nino. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Naku, promotion na isang general. Hinarang ng sariling misis at mga anak dahil sa hindi pagbibigay ng financial support at pagmamalupit. Naman din nagbibigyan ng sustento, General Sir. Samantala, salbaheng Pinoy. Isang Pinoy worker sa cruise ship inaresto naman ng mahuli sa aktong nagkakabit ng spy camera sa loob ng banyo ng kanilang mga guest. Pambihira naman, oo. Bukod sa kuliti lakay, ano pa kaya ang dapat tumubo sa kanya? Sisira naman ang image sa mga Pinoy yan. At ito naman ang good news sa mga kababaihan at mga kalalakihan. Kababaihan, ultrasound ba? Meron mga ultrasound naman din lakay sa lalaki. Okay. Ultrasound at mammograph mga ating mga misis. Yay! Abay, kasama na sa consultant benefit package, libre ng PhilHealth ay naman sa Department of Health. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide, Dr. Isa Suntay, alas 4:23. Oras sa Hermana Rosie Sarangaya, ganap na alas 4:29. Standby sa ating mga reports, standby Milk Rigunan, Raymond Adpas at Let Narciso. Oy mga kuya, mga ating, eto na ha. Eto na, mamimigyan na naman tayo ng papremyo. Ang gawin nyo lamang po ay tumawag sa area code 02, telephone number 8832-6166. Ayan, ulitin ko po ha, para manalo ng instant 500 pesos. Ang inyong tatawagan, area code 02-8832-6166. Para manalo ng instant 500 pesos, pabilisan lamang sa pagdial. At siyempre, sagutin ng tama ang itatanong ko sa inyo. Ang tanong, anong istasyon ng radyo sa Pilipinas ang nagdiriwang
ng kanyang ika-85 taon. Ang clue, kauna-unahan at nananatiling number 1 sa buong Pilipinas dahil una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tawag na, dial na, ay pindot na pala. Ayan po, paunahan lang yan. At balikan natin ang detalye na ating mabalita. Unahin natin ang report mula kay Milky Rigunan, prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate sa radio and TV station na Sunshine Media Network International na pag-aari ni Pastor Apollo Quiboloy, pina-revoke na ng Kamara de Representantes. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Lakayateya, inaprobahan na ng House Committee on Legislative Franchises ang revocation o pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International na ina-operate ng Suara Sub Media Corporation. Sa hearing ng komite, inaprobahan ng mga miyembro ang rekomendasyon ni Congressman Johnny Pimentel na i-revoke ang prangkisa ng SMNI. Ito ay dahil sa mga paglabag sa probisyon ng prangkisa. Bukod pa dito ang pagpapakalat ng mga fake news, kabilang dito ang umano'y 1.8 billion pesos na ginastos di umano sa biyahe ni House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin si Congressman Johnny Pimentel. But I believe that this committee has found sufficient grounds to revoke their franchise. On this note, Mr. Chair, this representation would like to move for the approval of House Bill number 9710, an act revoking the legislative franchise granted to Suara Sug Media Corporation. So move, Mr. Chair. At Sister L, ang committee report ng House Committee on Legislative Franchises ay susumiti sa plenaryo para pagbotohan. Una rito ay pinagtibay din ng komite ang rekomendasyon na ipaaresto na si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa pagtanggi nitong humarap sa mga pagdinig ng komite. Inatasan ng House Sergeant at Arms na may pag-coordinate sa Philippine National Police para mahanap at maaresto itong si Pastor Quiboloy at madalha dito sa Kamara. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Manang Milky. RH. So, yes, aprobado na sa Kongreso yung mungkahe na revocation at yung pag-i-issue ng arrest warrant. Una-muna yung arrest warrant approved na ito ng komite. At ito ay pipirmahan na lamang ng Senate Sergeant at Arms. Ngayon may pag-coordinate sila sa PNP para mahanap itong si Pastor Quiboloy at ang rekomendasyon ng komite dalhin ng personal dito sa Kamara. Ang pangalawa, yung revocation ng franchise ng SMNI, inaprobahan naman ito on the committee level lakay, House Committee on Legislative Franchises. Ito ay dadalhin iakyat sa plenaryo para pagbotohan naman ng mga miyembro ng Kamara. Kailan pagbobotohan niya naman ang Milky? Ipipila ito na kay first, second, third reading at kung naaprobahan ito, ay ang tanong nga namin dito ay definitely maipapasara na at hindi na ma-e-ere yung mga programa ng SMNI kung mapagtitibay yung revocation ng kanilang prangkisa lakay. Hanggang kailan yan? Within the day? Within the week? Depende sa hearing lakay dahil magkakaroon ng Holy Week break, di ba ang Kongreso na next week ay last week na ng kanilang sesyon, babalik na ng mga Mayo. So kung medyo matatagalan kung ipapasa pa sa first and second and third reading, baka naman hindi mamadaliin lakay dahil gusto rin nilang una marinig din ang panig ni Pastor Apollo Quiboloy kaya binibigyan siya ng pagkakataon na dumalo pa rin dito sa paanyaya ng Kamara. Sa Senado, Manang Milky, may ilang senador na sumusuporta kay Pastor Quiboloy. Diyan sa Kongreso, ilan ang supporters naman ni Pastor Quiboloy? Simula nang magkaroon ng hearing lakay tungkol sa SMNI franchise, wala pa kaming nariringgan na panig kay Pastor Apollo Quiboloy. Parang halos lahat sila ay panig dun sa posisyon ng Kamara na kung meron mang dapat ipaliwanag ang pastor ay humarap siya sa pagdinig ng komite ng House Committee on Legislative Franchises. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Thea.
Samantala, mga miyembro ng mafia sa NFA na sangkot sa bentahan ng murang bigas sa mga traders, ibinunyag ni Senator Raffy Tulfo. Idetalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, nilagyan na ng mukha ni Senador Raffy Tulfo ang mga umano ay miyembro ng mafia sa loob ng National Food Authority o NFA na sangkot sa bentahan ng murang bigas sa mga rice traders. Ito ang kanyang ibinunyag sa kanyang privilege speech. Ayon kay Tulfo, ang mga miyembro ng sinasabing mafia sa NFA ay sina Suspended Administrator Roderico Biuco, Director Alwin Uy, Charles Alingod, Max Turda at isang Navarro. Modus umano ng mga ito ay bumili ng palay mula sa mga magsasaka sa murang halaga. Kapag may sapat ng stock sa NFA, utusan umano ni Biuco sina Alingod at Uy na sabihan ng Quality Assurance Officer na maglabas ng laboratory analysis report at ideklarang malapit ng mabulok at hindi na maaaring kainin ng tao ang supply nila ng bigas. Tutulong naman itong si Navarro, kina Alingod at Uy para makipag-negotiate sa mga rice millers at traders. Sila din umano ang mangongolekta ng pangpats. Ang masaklap ay sa mga rice traders, ibinebenta ang bigas sa murang halaga kahit pa may request sa kanilang DSWD at mga local government units. Pinagkahanda na ni Tulfo ang mga nasabing miyembro ng mafia sa NFA sa kanilang pagharap sa investigasyon ng Senado. Raymond, para sa kauna-unang Mayor. Kung may mga miyembro ng mafia sa NFA, sino ang godfather? Yan. Maganda yan, Lakay. Sinong godfather nila? The Who. Walang nababanggit Mayor at Ms. Thea kung sino yung tinatawag na godfather. Ay malalaman natin sa hearing kung mayroon maikakasa Mayor at Ms. Thea hinggil sa bagay nito dahil matapos mag-deliver ng privilege speech, itong si Senator Raffy Tulfo ay padala na ito sa komite at tiyak na magkakaroon ng pagdinig. Hindi nga lang natin alam kung may kakasapa ito dahil hanggang next week na lang ang sesyon ng Senado. Baka pagbalik na nila sa buwan ng April. April. Parang dulo na ng April itong balik nila. Isa pang tanong, Raymond. Saan daw ang blowout ng birthday boy, Senator Raffy Tulfo? Nag-blow out na kanina sa kung saan saang opisina Nakita ko may mga nagpakanton ba? Hindi tayo naambunan dito. Bumahaba ng lechon? Hindi ko napansin. Hindi, medyo parang mga yata, karamihan, mga seafoods dahil mag-Holy Week daw Kaya mga seafoods at saka mga gulay-gulay itong nakita ko dito. At saka libreng pakape sa third floor at saka fourth floor. Mga pipilangan yung kanilang mobile na pakape. Ayan. Wala bang pa-emperador? Walang drinks? Pa-happy hour. Hahabol ba ang pa-happy hour? Baka mamaya after office hours yung mga senador naman ang kanyang iimbitahan at yung ibang mga kaibigan ni Senator Raffy Tulfo. Anyway, banggitin ko rin lang related doon sa kay Pastor Apollo Kibuloy ngayong malalaman mamaya within today or kasi ito yung last day para makakuha yung grupo nila Senator Robin Padilla para kung makakalap ng sapat na firma para maisantabi yung contempt order laban kay Pastor Apollo Kibuloy, Mayor at Ms. Thea. Hanggang ano ba ang sesyon? Kasi sasama daw sa rally sina Senator Robin, Amy Bongo at Senator Bato. Mamaya-maya lang, Mayor, siguro pinag-uusapan lang dito yung under consideration ngayon, yung pagbibigay, yung panukalang batas para magtayo ng special economic zone sa Bulacan kasama na yung airport na itatayo dyan Mayor at Ms. Thea na under ng San Miguel Corporation ni Ginoong Ramon Ang. Okay. Maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas, at para kay Senator Raffy Tulfo. Happy birthday, sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Hey!
Maraming salamat, Raymond, at happy birthday, Idol. Samantala sa ating mga reports, may nanalo na ba? May tumawag na ba sa ating malakas promo? Meron na? Aba? Bilis pumindot ha, ayan, sige, baka kanina pa yan, ha? Sige, tawagin natin si RA sa number 16. Sherwin Bata Alfaro sa ating malakas promo. Sherwin, please come in. Tawag na sa telepono kapag narinig nyo na ito dahil narito na ang DZRH mas malakas promo sa telepono. Sagutin lang ang aming tanong at instant meron kang 500 pesos. So ano pang inintay mo? Tawag na sa 02-8832-6166 para sa DZRH mas malakas promo sa telepono. Cash register yan, ha? Asan ang pera? Sherwin Alfaro, sino ang winner natin? Ayan, ipasok mo kaagad. Sherwin. Yes, Lakay-Deo at Teya, ito ang ating winner sa DZRH Mas Malakas sa telepono promo. At ngayong programa ninyo na break time, ito, meron tayong caller mula sa line 3. Magandang hapon. Magandang hapon po. Apo, sir, pangalan po nila? Pio Marta Jr. po. Taga saan po kayo? Saan kayo nakikinig ngayon? Nakikinig po ako sa yung dati nating transistor radio sa DZRH. San Jose del Monte, Bulacan po. Nandiyan kayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Naku, kamusta naman po dyan sa lugar ninyo? Okay naman po at wala na masyadong nagkakasakit. Oo, naku, importante yan, wala nagkakasakit. Pero ito po ang matindi. Ano po ang istasyon na magdiriwang ng ika-85 taon na anibersaryo at ano pong number 1 station na palaging pinakikinggan sa buong Pilipinas at lalo na dyan sa San Jose del Monte, Bulacan? Ang number 1 station, radio station sa buong Pilipinas, kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, number 1, numero 1 dito sa Pilipinas at sa San Jose del Monte, Bulacan. Ako maraming salamat po, Sir Pio. Matanong namin, bakit kayo nakikinig sa DZRH? Unang-una, ang paborito ko sa umaga, mga balita ng 2x2, mga susunod pa. Tapos, ang paborito ng lola ko, yung drama at naging paborito na rin namin lahat. Maraming salamat po at nawa kahit papaano napasasaya namin kayo araw-araw sa mga programa ng DZRH. At may gusto ba kayong sabihin sa anibersaryo ng DZRH? Maraming salamat po sa ika-85 anibersaryo ng DZRH. Tadeo, paborito ko kayo. Yung mga programa niyo sa umaga at sa hapon, break time, subaybayan po namin dito dahil sa inyong mga bugwit. Naku, maraming salamat, Pio. And ang ating winner, live from San Jose del Monte, Bulacan, si Pio Marta Jr. Ako naman, our number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayong Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin. Congratulations, Mang Pio. Ayan, 500 pesos din yan sa ating DZRH Malakas promo. Tawag na sa telepono kapag narinig nyo na ito dahil narito na ang DZRH mas malakas promo sa telepono. Sagutin lang ang aming tanong at instant meron kang 500 pesos. So ano pang inintay mo? Tawag na sa 02-8832-6166 para sa DZRH mas malakas promo sa telepono. Maraming salamat, Sherwin Bata Alfaro. Balikan natin ang mga reports. Mula kay Let Narciso, pagpapalaya sa 17 Filipino seafarers na binihag sa Yemen. Patuloy na tinatrabaho ng pamahalaan. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Steya, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na patuloy na gumagawa ng paraan ng pamahalaan para mapalaya ang 17 Pinoy seafarers na bihag ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen. Sa press briefing sa Malacanang, ginarantiyahan ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega sa pamilya ng mga bihag na hindi kinakalimutan ng gobyerno ang mga Pilipinong tripulante ng Galaxy Leader. Ayon kay De Vega, tinatrabaho nila ang pagpapalaya sa mga ito sa tulong ng friendly governments.
Sa ngayon, sinabi ng opisyal na naninindigan ang Houthi rebels sa pahayag nitong kailangan munang magtapos ang giyera sa Gaza bago nila palayain ang barko. Sa kabila nito, ginagawa pa rin anya ng pamahalaan ang lahat ng pwedeng gawin. Sabi ni De Vega, tuloy-tuloy rin ang pakikipag-usap ng Department of Migrant Workers sa pamilya ng 17 Filipino seafarers para bigyan sila ng updates. Batay sa impormasyong natanggap nila, ligtas ang mga tripulanteng Pinoy at may komunikasyon ang mga ito sa kanilang pamilya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Tutelet Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, planong seaport sa Batanes na pupondohan ng US Army magagamit sa panahon ng krisis. US Army? Magtatay ng seaport? Oo, lakoy. Sige nga, i-detalye mo RH52, Enyel Parosa. Dadaang mo doon yung mga barko ng barko de guerra na Amerika? Stop over? Stop over. Enyel? Babalikan na lang siguro natin si Enyel Lakay. Babalikan natin si Enyel Parosa na sa ating linya. Si Mr. Richard Gordon Orendain. Richard Orendain lang. Siya po ay hydrologist ng Pag-asa. Ayan, at alamin natin kaugnay sa pagbaba daw ng level ng tubig dito po sa mga dam sa bahagi ng Luzon. Director ba ang tawag natin sa kanya? Ha? Mr. Richard Orendain, sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. And madam, magandang hapon din sa inyo at magandang hapon sa ating tagaparin. Mr. Orendain, sir, kayo po ay ASEC, USEC, Director, General Manager, President, Chairman. lang po. Okay. Anyway, Engineer Richard Orendain, sir, ayan. So, ano-anong dam po itong mga bumaba na ang level ng tubig at gaano kalaki yung ibinaba ng level ng tubig, sir? Halos karamihan ng dam na minomonitor natin dito sa Luzon or kumbaga halos lahat ng dam bumababa na. Simula pa nung pagpasok ng 2024 dahil nga sa kakulangan ng mga pag-ulan sa watersheds natin. So, anyway, sa ngayon naman is yung Angat Dam na medyo mataas pa lang konti. Halos mataas pa siya dun sa rule curve, which is yung rule curve, yun yung basehan ng mga hydrologists natin kung magiging normal ba ang operation ng isang dam. Halos mataas pa siya ng almost 8 meters. Samantala yung ibang mga dams natin is mababa na talaga doon sa rule curve. Ibig sabihin, hindi na normal yung operation nila. Kung meron ng power generation is very minimal na lang dahil na mababa na yung level ng tubig sa ibang mga dams natin. Ano po mangyayari kapag nagsituyuan yung ating mga dams? Well, hindi naman siguro matutuyo itong mga dams natin sa ngayong taon, daw may El Nino, dahil meron tayong pino-forecast sa ngayon by May or June, baka magkaroon tayo ng La Nina and makaka-recover itong mga dams natin. And ito naman San Roque Dam is ang recovery period niya is during habagat season. So, comes June, July hanggang September, makaka-recover dito sa San Roque. While yung ibang mga dams natin, lalo na itong Pantabangan na masyad talagang mababa sa ngayon, which is halos ang difference nga doon sa rule curve is 26 meters. So, medyo malayo pa dahil nga medyo maliit itong watershed niya. Malaki yung reservoir. So, mahirap talagang mapuno itong Pantabangan. Well, yung Magat Dam, medyo mababa na siya sa ngayon, 172 meters yung elevation niya. Nag-announce sila na by April hanggang May, wala silang supply ng tubig for irrigation dahil halos nakapag-ani na. Yung mga kababayan natin sinusuplayan, lalong-lalo na dyan sa Nueva Vizcaya and Isabela area. Dito sa, Engineer Orendain, sir, dito sa Metro Manila, saan ba nanggagaling supply natin ng tubig? Anong dam ang mga ito? Yung sa Angat Dam ang nagsusupply sa Metro Manila for domestic use ito. Sapat pa naman
naman ang tubig dito sa Angat Dam dahil nga halos ang elevation niya is 202.78 meters sa ngayon. So, ina-expect natin na meron kaming kinumpute dito na by the end of March, posible itong pumalo sa 193.32, so medyo mataas pa rin. Pero pagdating ng April, may possible itong near low level elevation which is 180 meters. Pero ang kaibahan nito is magkakatalo tayo sa dam allocation dahil nga kung nakapag-ani naman yung mga kababayan nating farmers dyan sa Bulacan and part ng Pampanga, pwede na mong tanggalin yung allocation for irrigation para masustain niya yung elevation ng Angat Dam. Which is yung halos kukunti na lang yung i-allocate niya, which is for power generation and para sa domestic use. Hindi naman po tayo mawawalan ng supply ng tubig kung sakasakali. Sa ngayon po, okay pa yung level ng tubig sa Angat Dam. So, hindi pa rin pwedeng magpanik sa ngayon dahil nga mataas pa rin yung elevation ng Angat Dam. Pero, kailangan pa rin natin yung pagtitipid sa paggamit ng tubig dahil nga hindi pa tayo sigurado na kung kailan darating yung mga pag-ulan. Wow. Doon sa ating watershed. Kung wala pong ulan na Engineer Orendain, sir, ayan, hihina ba ang tulo ng tubig sa aming mga gripo sa bahay? Sa ngayon, hindi pa siguro. Pero in the coming months, may possibility kung wala talaga mga pag-ulan within the watershed. Wow. Magka-cloud seeding po ba kung sakasakali? Well, sa amin po kasing part, hindi po kami ang nagkakandak ng cloud seeding. Pero may nabalitaan ako na nagka-cloud seeding ang Bureau of Soil and Management dito po sa Cagayan area. Lalo na dito sa watershed ng Angat Dam. Engineer Orendain, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat din po at magandang hapon. Mga kaibigan, ang hydrologist ng Pag-asa, Engineer Richard Orendain. Kaya tipid sa tubig. Wisik-wisik na lang muna. Kaya init pa naman. Huwag na wisik-wisik. Babalikan natin lang pang detalye na ating mga balita. Standby Edniel Parosa. Abay, malaki ba yung seaport na itatayo ng US Army doon sa Batanes? Wow! Standby Miss Alia Ekato di Fort. Aba! Ang kwan ni Piolo Pascual. Dinakma ni Lola Wangod. Wow, mahilig siya dyan lakay. Ganun ba? Nandadakma ba siya? Favorite niya. Favorite niya? Namandakma? Oo. Parang marami-rami na rin ang... Marami na siyang dinakma? Mabuti hindi niya napanggigilan si Presidente nung pumunta ng Malacanang. Standby sa ating mga report sa tilampang mga balita. Abay, sino itong general na hinarang ang promotion ng kanyang mihis mga anak at hindi nagbibigyan ng sustento? Pambira naman. Ayan. Papala mo. Oras ganap na alas 4:54. Sandali lamang, Edniel, standby Miss Aliyah. Naharang ang promotion ng isang general nang magay na oposisyon ang kanyang sariling misis at dalawa nito anak sa Commission on Appointments. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, ipinagpaliban ang pagtalakay sa promotion ni Brigadier General Arnulfo Sevilla, Deputy Commander ng AFP Special Operations Command sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Inireklamo si General Sevilla ng kanyang misis na si Tessa Luz Aura Reyes Sevilla dahil irresponsible o ang kanyang mister at asawa at hindi dapat maging general. Batay sa mga napag-usapan, kailan mo nang gawa ng legal na kasulatan si Sevilla na ibigay ang tamang sustento sa kanyang pamilya at isumite sa AFP upang may patupad bago ulit pag-usapan ang kanyang promotion. Narito ang paliwanag ni Mrs. Tessa Sevilla. Sustento, 2,000 pesos from an AFP officer.
ginagawa niyang pawn yung sustento dahil hindi daw niya nakikita yung mga anak ko. Ayaw niyang puntahan. Kahit tanongin niyo pa yung anak ko, siya mismo ang ayaw pumunta. So pagka hindi niya nakita yung mga anak niya, tatanggalin niya yung sustento or babawasan niya. Kahit may court order, hindi pa rin niya ginagawa. He refuses. And that kind of person na nang-o-oppress ng tao, lalo na ng mga kababaihan, ng mga nanay, ng mga naging anak niya, ng mga batang inosente, hindi niya deserve ma-provoke. Wow, 2,000? Oo. Anong kain? Kulang pa sa isang kabang bigas lakay. Isang dalawang kainan lang sa Jollibee yan, sa McDo. Oh, nalpasin, awanan. Pero man si General. Mag-away sila ng misis pero huwag na mga haharaan, no? Ititigay yung sustento. Oo. Tawagin na natin si Edniel Lakay. Planong seaport sa Batanes na pupondahan ng US Army magagamit sa panahon ng krisis. Idetalye mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Mistea, bahagi ng paghahanda para sa posibleng krisis ang itatayong seaport sa Batanes, malapit sa Taiwan. Yan ang sinabi ng Philippine Navy matapos i-anunsyo ni Governor Marilu Cayco na plano ng United States Army na pondohan ng civilian port sa nasabing probinsya. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, may tuturing na konektado sa joint exercises ng Armed Forces of the Philippines at Amerika ang nasabing konstruksyon sa norte. Pero bukod sa pag-alalay sa drills kasama ang foreign counterpart, binigyang din ni Trinidad na makikinabang din dito ang lokal na pamayanan gaya ng mga mangingisda at magagamit din sa panahon ng sakuna dahil ang mga ngasiwa rito ay local government. Una nang binanggit ni Cayco na isa ring military reservist na planong maglagay ng seaport sa lugar na maaring paglikasan ng mga Pilipino sakaling sumiklab ang gulo sa Taiwan. Pero tinawin ni Trinidad at ng AFP Public Affairs Office ang pangamba ng pagdami ng mga Amerikano sa norte dahil hindi naman umano EDCA site ang nasabing probinsya. Nauna nang nagbabala ang China sa Pilipinas na huwag maglaro ng apoy sa gitna ng military activities malapit sa Taiwan na may nagpapatuloy na tensyon din sa dambuhalang bansa, bagay na ipinagpaglamang ng AFP. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel, at magandang balita sa mga kababaihan, lalo na, ipinag-utosan ni Health Secretary Teodoro Herbosa na isabay ang ultrasound at mammogram. Actually, mammogram pala, pati lalaki din pala. Pwede din lakay. Pwede sa lalaki. Ayan. Mammogram sa konsulta benefit package ng PhilHealth. Inatasan ni Secretary Herbosa ang PhilHealth na idagdag ang nasabing medical package sa medical imaging procedures para sa agara implementasyon sa bansa. Ang kautusan ay tugon sa panawagan ng mga mambabatas na palawakin pa ang primary care screening services ng PhilHealth sa kanilang mga miyembro. Showbiz, Miss Thea. Ito na nga lakay. Naging tradisyon na kasi daw to eh. Ito. Si Apo Wangod. Ang pandakma? Dahil si Apo Wangod, dinakma ang paselang bahagi ng katawan ni Piolo Pascual. Sino-sino pa bang mga nadakma ni Apo Wangod? Idetalye mo, Showbiz Princess Aliyah Ikatlo IV. Miss Aliyah, sino bang dinadakma? Mga lalaki lang o mga babae din? Actually, lakay, alam mo, may mga videos na parang series ng mga dami ng mga nadakma na ni Apo Wangod. So parang naging tradisyon na talaga siya kapag ka nakaakyat ka at natatuan niya. Ayan na. Oo. More or less. More or less. Dakma ba o hipo? Doon mismo eh. Pero biglaan na sinusurpresa yung natitiwan o hinihipuan. Ayan. Okay, Miss Aliyah, please come in. Aliyah, anyari sa'yo. Lakay at Miss Thea. Lakay, baka gusto mo magpatato. Ha? Oo, dahil bukod sa pagiging tradisyonal na mambabatok,
ay kilala rin si Apo Wangod sa pagdakma. Yung ba ang bayad pagka nagpatato ka, papahipo ka, papadakma? Ang sinasabi lang kayo, ito daw ay token ng mga bumibisita at nagpapatato kay Apo Wangod. At isa na nga rito ang aktor na si Piolo Pascual. Sa trending video online, makikita si Piolo na bumisita kay Wangod. Sa video, tila nahihiya at natatawa na lang ang aktor dahil wala siyang choice nang papalapit na sa selang bahagi ng kanyang katawan ang kamay ng mambabatok. Nang mahawakan na nga ito ni Apo Wangod ay nagtawanan ng dalawa at hiyawa naman ang mga taong nasa paligid. Si Apo Wangod ay 107 years old na at kilala bilang huling nabubuhay na mambabatok sa Kalinga. Si Apo Wangod Lakay ay walang asawa at wala ring anak kaya wala na siyang descendant. Kaya sinasabi na siya na ang huling nabubuhay na mambabatok. Hindi ba nagka-boyfriend? NBSB. Hindi nakaranas si Lola Wangod na pagmamahal? Ang sinasabi, si Apo Wangod ay nagkaroon naman ng love life. Pero wala ang kanyang love life, siguro ng mga around 20s. At hindi na siya nagpakasal at hindi na rin nagkaanak. One time, big time lang Lakay. Tapos na broken heart. So, kaya Lakay, hinihintay ka na ni Apo Wangod. Hindi natin yung sure Lakay kasi naka one time Hindi natin alam kung na big time. Naku, baka nagsara na yan. Pero ganyang edad Lakay palagay ko, wala na rin yan. Mga ano lang yan. For fun na lang din siguro. Lakay, no, kahit more than 100 years old na si Apo Wangod, yes, ang sinasabi, 107 years old na siya. Pero kitang-kita naman na napakalakas pa at saka very energetic at saka smiling face itong si Apo Wangod. Bukod kay Piolo, nagpatato na rin dito si Paulo Ballesteros kung saan sinabi nitong mabilis daw talaga ang kamay ng tattoo artist. Mabilis yung kamay Lakay. Sabi ko sa'yo skilled. Anong sabi niya nung dinakma si Piolo? Wala naman Lakay. Natatawa lang na parang nahihiya yun si Piolo Pascual. Ganun naman ang normal na reaksyon ng award-winning na aktor. Ayan. Si Attorney Jong Onya. Ayan. At saka itong si Romel Cabanela at Superintendent William Segun. Ayan. Willing na magpatakma kay Lola Wangod. Pero kailangan mo na nila magpatato Lakay. Ganun ba? Di patato din sila. Bawal ba padakma lang daw? Yung magdidakma lang. Tato dapat para markado talaga. Ayan, si Kuweng Dado Milagrito magpapatato daw ng Adidas. Ayan. Okay, maraming salamat Miss Aliyah. Back to you Lakay at Miss Thea. Kala ko kay William T. Ay, sino nga yun Lakay? Sino? Si Wilmati. Wilmati. Uy, maraming salamat Mr. Michael is my guy. Lumalakas ang piso ha. Ang palitan ng dollar ngayon ay 55 pesos and 31 centavos. Yan. Dati umabot na ng 59, 56. 55.95 mga ganyan. Pero congratulations muna sa mga incoming officers ng Molino Masonic Class number 352. Sa kanilang public installation, March 16, Sabado mga brethren, dyan sa may Dasmariñas Temple. Congratulations, incoming Worshipful Master G.J. Cruz, Senior Warden Noble Joseph Christian Mariana, ikaw palang Senior Warden ko yang Junior Warden Alan Cabangon at Guest of Honor, Most Worshipful June Espino at Inspirational Speaker, Right Worshipful Raul Canon. Congrats mga brethren. At ayan ang kabuhan natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye.